Sa kasalukuyang balikatan exercise, patuloy sa ngayon ang pagpapakitang lakas ng ating hukbong sandatahan, kasama na rin ang pwersang militar ng Estados Unidos at Japan, na kung saan kanya-kanyang pagpapakita ng kani-kanilang mga armored vehicles ang bawat bansa at iba't ibang mga missile system. Ibinida ng Pilipinas ang mga Sabra light tanks nito sa isang coastal defense exercise na kung saan kunwaring dumidepensa ito laban sa mga papalapit na kalaban sa ating coastline at naipakita ng mga tangke kung gaano ka-accurate ang mga ito. Samantalang ang bansang Japan naman ay pinasikat ang kanilang Type 16 Maneuver Combat Vehicle na sa mga hindi nakakaalam ay pinagkakainteresan bilhin ng Philippine Army dahil na rin sinasabing ito ang kanilang ipapalit sa mga nakansilang Sabra Pander 2 tank destroyers mula sa Israel dahil na rin sa matinding delay sa delivery at paglobo ng presyo nito. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang sinagad na ng todo ng Estados Unidos at Japan ang pagpapasikat ng kanilang mga armas dito sa ating bansa matapos ibinalitang pinalipad ng Amerika ang isang Tomahawk land attack missile gamit ang kanilang Typhoon missile system mula sa Tacloban Airport sa Leyte nitong 5 ng Mayo lamang, hating gabi, at nakakagulat talaga ang aktibidad na ito dahil hindi inanunsyo na gagamitin ang naturang weapon system. Nagpakita ng napakatinding range nito ang Tomahawk missile matapos tamaan nito ang target sa layong nasa 630 kilometers sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija mula sa Leyte at sinabing halos 1 oras ang naging travel time ng missile bago natamaan ang target. Sobrang accurate din umano ng guidance system ng missile dahil sinasabing window-sized ang precision nito, una sa 96% accuracy, kaya walang takas talaga ang magiging target nito at ibang level na talaga ang Typhoon missile system ng Amerika. Kasama din ang Philippine Army sa pagpapalipad ng Tomahawk missiles bilang familiarization na rin sa operasyon ng weapon system dahil isa ito sa kanilang tinatarget na bilhin, ngunit depende pa rin kung papayag ang Amerika at kung magkakaroon ng budget dahil hindi basta-basta ang armas na ito. Kaya ng Typhoon missile system na abutin kahit saan mang parte ng Pilipinas at kaya nga nitong abutin ang kalupaan mismo ng China dahil ang sinasabing 630 kilometers na layo mula sa Leyte hanggang Nueva Ecija ay wala pa sa kalahati ng maximum range ng Tomahawk missiles. Kaya ng Tomahawk missile na tamaan ang target nito hanggang sa layong 1,600 kilometers, kaya napakatindi talaga ng missile na ito at lagpas 5 beses na mas malayo ang range nito kumpara sa mga BrahMos missiles na nabili natin mula sa India na may range lamang ng nasa 300 kilometers. Umaasa tayong makakabili din ng ating bansa ng ganitong klase ng missile system at mabigyan ito ng pondo ng ating gobyerno dahil inaasahang sobrang mahal ng armas na ito. Samantalang sa isa pang balita, hindi lang ang Estados Unidos ang nagpasikat ng missile system nito matapos magpasikat din ng bansang Japan ng kanilang Type 88 anti-ship missile system sa sinking exercise na kung saan target ang isang Navy vessel. Pinalubog ng Type 88 missile ng Japan ang isang retiradong Philippine Navy vessel na BRP Quezon nitong 6 ng Mayo lamang matapos mag-launch ng 2 missile ang Type 88 mula sa Ilocos Norte at tinamaan nito ang naturang warship sa layong nasa 75 kilometers. Sa tindi ng tinamong damage ng BRP Quezon, sinabing lumubog ang naturang barko sa loob lamang ng 17 minuto dahil na rin sa may daladalang 225 kilograms na warhead ang Type 88 missile, kaya wasak talaga ang target kahit isang missile lamang ang tumama sa vessel. At dahil nga sa sobrang bilis ng paglubog ng BRP Quezon, kinansila na ang airstrikes galing sa FA-50 fighter jets at A-29B Super Tucano ng Philippine Air Force na nakaschedule din sanang magpabagsak ng missiles at bomba sa target. Makikita din dito kung gaano kaepektibo ang mga Japanese-made weapons at inyong tatandaan na ang Type 88 missile system ay lumang weapon system na ng Japan na kung saan noong 1988 pa napasok sa serbisyo. At paano pa kaya ang mga bagong Japanese missile system?
Nandito din mismo sa Pilipinas ang Defense Minister ng Japan na si Shinjiro Koizumi kasama ang ating Defense Secretary na si Gibo Chidoro Jr. upang masilayan mismo ang performance ng Type 88 at malaking oportunidad ito sa Japan na ibenta ang kanilang mga armas sa Pilipinas. At sa mga hindi nakakaalam, ang sinasabing tinitignan ng ating bansa sa ngayon ay ang bagong Type 12 anti-ship missile system na kung saan doble ang range nito kumpara sa Type 88 na umaabot sa 400 kilometers at gumagamit na rin ito ng mas malakas na radar. Napakalaking tulong ng mga exercise na ito sa paghahanda ng ating hukbong sandatahan, lalo na't wala pa tayong experience pagdating sa paggamit ng mga highly sophisticated na mga missile system na ito, at umaasa tayong gagamitin na rin sa susunod na balikatan ang BrahMos anti-ship missile system ng Pilipinas upang masubukan na rin kung gaano kaepektibo ang armas na ito. Inaasahan na rin na makakatanggap ng matinding protesta ang Pilipinas mula sa China dahil sa aktibidad na ito, ngunit hindi rin dapat magpaapekto dito ang Philippine government dahil ang lahat ng ito ay ginagawa naman sa ating teritoryo.